A beautiful day, everyone. Welcome to the Green Chair Season 3. This is Shara Cruz, your host for this season. And in this episode, we have a very special guest. He is a Baliwag University High School graduate at 2012, a graduate of Bachelor of Science in Architecture at 2017, Internal Vice President of JCI Baliwag Buntal, Head of the Committee on Visual Arts and Architecture in Baliwag Arts and Culture Council, Vice President of the UAP Bulacan Chapter and Philippine Institute of Architects Bulacan Section, Founder and Principal Architect of AU Architecture, a young Filipino architect. Let us all welcome Architect John Aldrin Umali. Hi, Architect! Hello, good Kamusta morning, po? good day. Good day po. A beautiful day, Yes, Architect. a beautiful Kamusta po day. kayo? Mabuti naman. Yun. Beautiful day din sa Baliwag University community sa lahat ng nanonood ng The Green Chair. Kamusta po kayo, Architect? Ngayon lang ulit kayo nabalik sa BU after high school ba? After graduating high school? For so many years, ngayon lang sobrang excited ako na ma-interview ngayon kasi gusto kong mabalikan talaga yung university. Wow. Nostalgic kasi siya. Siyempre, high school pa ako noon. Oo nga, Architect. At mamaya, dahil may TV tayo sa likod, Architect, nakikita mo yung mga picture mo ng high school. So, mas mafe-feel mo pa talaga ang pagbabalik tanaw natin dyan sa mga high school memories na yan. Pero bago tayo bumalik dun sa mga memories na yan, masarap siyang balik-balikan from time to time. Please, Architect, introduce yourself to our viewers and tell us about you being an architect and how you do today, being an architect. Magandang araw po ulit sa lahat. Ako po si Aldrin Umali. Currently, I am a registered and licensed Filipino architect. And we offer design and build services. Kinikater namin yung mga residential, commercial, institutional projects, yan. Currently, meron kaming five kami sa team ng mga architect. And we work hand in hand sa all around naman kami sa kahit anong kind ng architectural projects. Yun. Nakakatawa, Architect, kasi nabigyan mo kami ng oras para i-share yung story mo ngayon. Kahit ang dami mong projects for sure. Grabe, nakikita ko lang po sa feed, sa Facebook, ang AU Architecture. Dami niyang projects. At ang gaganda ng mga naging projects. Hindi lang siya basta-basta plates lang, tapos nagiging makatotohanan. Maganda siya talaga. Magkano ba yung ganyan? Architect, budget-friendly din ba yan? Kasi maganda yung mga plano mo. Pero syempre, Architect, bago tayo dig dive dun sa pagiging ikaw architect, gusto ko po talagang malaman kung was this a childhood dream? Mula bata ka ba? Alam mo sa sarili mo na architect ako pagdating ng panahon. Kasi architect, ayon sa aking sources, na mula ikaw ay elementary, lagi kang sumasali sa poster making. Tapos, hindi lang basta sumasali, nagtatap ka talaga, nananalo ka talaga sa poster making contest. And kapag sinabi kasi yung Aldrin Umali, ay, sure yan. Mananalo sa poster making. Pambato yan. So, was this a childhood dream na alam niyo po sa sarili mo, yun yung magiging career niyo in the future? Dati wala akong idea kung ano yung architecture. Ang naalala ko lang nung bata ako, mahilig ako maglaro ng Lego. Tapos, na-discover nga ako nung elementary teacher ko, grade 3 teacher, na sanay pala ako mag-drawing. Kasi merong mga image sa libro na kaya kong enlarge, ganun, na same yung itsura niya. So, tinry niya ako isali sa poster making. Tapos, fortunately naman, nanalo. Tapos, doon ko nakita na parang ito pala yung strength ko, ganun. And then, later on, saka ko lang na-discover yung architecture. Nung medyo naging high school na po kayo? Actually, si Sir Ram yung nagsabi sa akin. Kasi hindi ko alam kung anong kukunin kong course. Okay. So, sabi ko, Sir Ram, ano ba yung tingin mong bagay sa akin? Sabi niya, nakikita ko sa'yo parang pwede kang maging architect. So, parang ginamit ko na lang yung wisdom niya na liwanag dun sa hindi pa malinaw na path, parang gano'n. So parang nung nandun na ako, ito nga pala yung gusto ko. So thanks to Sir Ram. Sir Ram, if you're watching. Ay, kung nasan ka man, Sir Ram. Siguro ngayon lang din niya nalalaman na wow, malaki palang naging impact dun sa simpleng salita na siguro okay ka sa architecture. Pero since napagkwentuhan na natin yung pagiging high school mo, how was that experience? Yung pagiging John Aldrin Umali high school version naman. So kamusta po yung experience niya dito sa BU ng high school? Sobrang memorable ng mga experiences ko. Kasi yun nga, galing tayo sa public school, di ba? Sa Santa Barbara Elementary School. So yung Baliwag University, parang
ano siya, Mount Olympus para sa akin, or ewan ko kung ganun din para sa'yo. Tapos naalala ko, kasama ko yung kaklase ko sa isang tricycle. Ang driver namin yung tatay niya. Tapos nakikita ko yung mga tarpaulin dun sa labas, sa bakod gate. ng BU, sa gate ng BU. Parang sabi ko sana balang araw malagay ako dito, ganun. Kasi achievers yun di ba, yung mga nandun. So pangarap lang naman siya. Yun. Then, yun, nung nasa BU kasi ako nung high school, intimidated ako sa mga klase ko kasi mga ano sila Galing sa private school. Yes, tapos halo-halo kasi ang daming valedictorian. Pinapatayo. Parang nasa pilot section Pag nasa pilot section, no? Sino yung mga valedictorian, ganyan. Parang 90% ata, ganyan. No. Tapos parang nagtatako, do I belong? Parang Tapos, eventually, ewan ko anong trip ng mga kaklase ko kasi pinilit nila ako mag-president. So parang dun nagsimula yung parang maraming leadership experiences, syempre. Ang daming nagbukas na pinto na learning na hindi ko mahahanap dun sa loob ng classroom, parang ganun. Then, eventually yun, nakalabas ako ng BU kung saan pinapadala. Nagkaroon ng national competition. Tapos, yun yung first time ko na mag-champion din sa national. Grabe. Tapos yun yung moment na nagkaroon ako ng tarpaulin. Tarpaulin dun sa labas ng BU. Kumbaga bucket list check na yun. Na-check ko siya yung bucket list. At that early stage, kasi parang kakapasok mo lang sa BU. Sino ba naman din mag-aakala? Oo, pero ano na ako nun, parang third year or fourth year high school na. At least humabol siya sa high school Humabol, experience. oo, nakahabol. Na-check mo siya talaga. Humabol pa at malalaki yung tarp ni BU sa labas. Oo, wala lang akong picture nung tarp pero mukha pa akong fetus nun. Tingnan mo na may picture sa likod, right? Ay, yung ba? Hindi na natin kailangan ng tarpaulin dito na layout. Meron dyang picture sa likod mo nung high school ka. Nakakatawa, architect, kasi pinapakinggan ko yung storya mo na ang simple lang, no? Kung babalikan natin, parang ang simple lang niyang pangarap na gusto ko magkaroon ng tarp dyan. Tapos parang little by little, saka mo siya ma-realize na nagawa ko na pala siya. Ngayon lang ulit natin na pag-uusapan na nagawa ko pala yun, kaya ko pala siyang gawin. Nakaka-proud naman. Yes, thank you. And architect, yung lahat ng experience mo ng high school ka, yun ba yung naging malaking contribution sa creativity at discipline na meron ka ngayon bilang isang architect? Oo, yung kasi yung experiences ko nung high school, parang siyempre foundation siya sa kung ano ko ngayon. Kasi nung high school tayo, parang sabay-sabay tayong nag-puberty stage, di ba? So, medyo developing stage pa rin siya. And I really thank God na sa BU ako nag-aral kasi parang yung values formation din doon na-develop sa akin. Yun, marami akong mga teachers and kaklase din na full of wisdom sa tingin ko. So, naging guide ko din sila sa mga desisyon. Sa mga desisyon sa buhay. Yun. Actually, hanggang ngayon, may mga kaklase ako na nung high school, sobrang pasaway. Tas ngayon, pastor na. Yun. Wow. Hanggang ngayon, nakakausap ko pa rin sila. Tapos, parang nagiging moral compass ko sila in a sense. Yun. So, kasi minsan, architect, parang ngayon kasi sa punto ng buhay, professionals na lahat. Minsan talagang babalik ka dun sa mga tao na try kaya nating balikan yung years ago nung hindi pa tayo lahat professionals. Ang sarap din magkaroon ng conversation na ganun, di ba? True. Yung parang sabay-sabay kayong nag-grow, sabay-sabay kayong na-figure out yung buhay na ganito pala yun, sabay-sabay kayong gumaling at ginagalingan sa buhay. So talagang magaling kasi lahat kayo graduates, ayun, sa likod mo, architect. ayan. So isa dyan ba yung Manggayas, pastor manggayas. kanina? Asan ba ito yung pastor, si Eman. Oh, di ba? Nalaman tuloy niyo na pasaway. Sinabihan mo Alam siyang naman pasaway. ang buong BU community. Oo, halo-halo. Pero nakakatawa kasi na-expose tayo ni Biho sa gano'n. Oo. No, actually, nung high school din ako, architect, parang gagaling ng mga kaklase ko. Kasi Totoo. lahat sila from private school. Ang gagawin ko dito, nagtatanim lang naman ako ng LM. Nagdadamo. Nagdadamo. Yun naman tinuturo sa amin, pero parang sila, ang galing-galing. Pero yun pala, may reason pala doon, na dapat nga pala at that stage, na-figure natin yung different personalities ng tao. So, thank you, BU. Kasi Thank you, BU. nalaman namin yung mga ganun. Na-expose kami sa ganun. Pero ito, balik na tayo dun sa pagiging architect mo. Ayan, bilang isang architect, John Aldrin Umali. If you could still remember, ano yung pinaka-challenging part ng pagiging isang architecture student? Kasi for sure, maraming plates, maraming deadlines. So kayo po, ano po masashare niyo doon? Sige, mag-a-attempt ako na ma-recall kasi 10 years ago na.
Isang dekada na yung nakalipas. Pero sa naalala ko, mahirap yung yung part na magastos kasi yung architecture. So, parang ang dami niyang ni-require na materials, ganyan. Hindi naman ako hindi naman kami well off nun. Kasi nung high school ako, nung first year, parang nung nawala yung tatay ko. So, medyo may struggles din financially. Pero, ano naman, na-provide naman niya yung kailangan namin kahit wala siya. Kasi sundalo siya. Tapos, nagkaroon kami ng pension. Oo. Parang hanggang mag 21 years old kami, meron kaming nakukuha from AFP. So, salamat sa Armed Forces of the Philippines. May scholarship kami doon. So, yun siguro yung mahirap na part, yung gastos, tapos yung struggle din sa pag-aaral kasi hindi madali yung course. Parang may moments na time-consuming talaga yung yung paggawa ng plate. Minsan nauubusan ako ng time. Tapos naalala ko, may competition din nun eh. Hindi ko alam na competition yun, pero gumagawa lang ako ng plate. Tapos, parang patapos na yung time. Tapos nakita ng klase ko, hindi pa ako tapos. Ayun, madetalye kasi akong gumawa nung nung plate. So, tinulungan niya ako. Tapos, hindi ko alam na magiging entry pala yun sa isang competition. Tapos, sinatawag ako ng mga klase ko kasi ako pala yung nanalo. May ganun ba? Grabe naman yun, architect. Hindi ka pa prepared sa time at sa Hindi, kasi siya, competition. parang biglaan lang siya. Oo. Tapos, isang part din na mahirap kasi medyo bida-bida nga ako, di ba? Jollibee. Hindi ko naman ina-expect na magiging president din ako nung college. Sa tingin ko, may part na destiny yung pagiging ganun. Tinanggap ko na lang din. So, yung pagsabayin yung dalawa na yun, nagtitesis, tapos nagli-lead ka sa council, yun yung challenging na part din. Pero, naman siya, rewarding. Nag-enjoy naman din Nag-enjoy po kayo naman ng ako. college. Grabe, architect. So, habang napapakinggan kayo storya mga architect, meron bang moment din na na-realize mo or inuulit-ulit mo sa sarili mo, para sa akin ba talaga to? Parang, may moment ba sa sarili mo na, tama ba tong decision ko? Para sa akin ba to talagang course na to? Anong gagawin ko? May mga ganun po ba kayong time? Wala akong maalalang ganun, na kinwestiyon ko yung pinili kong course. Kasi sabi ng mga scholars, wala naman daw tayong maling desisyon sa buhay. Ang meron lang yung hindi natin kayang panindigan. From the very beginning, papanindigan ko talaga yun. Kasi hindi naman ako nag-decide na kukunin ko yun kung alam kong hindi ko kaya. So, eventually, nung duration naman nung pag-aaral ko, sa tingin ko, na-enjoy ko siya. So, yung purpose kasi natin, di ba, parang yung bagay na na-enjoy natin, na-enjoy ng iba na ginagawa natin. At syempre, eventually, parang kumikita tayo dun. So, I think I found my purpose dun sa course na yun. Well, architect, parang nakakatawa kasi parang isa po kayo dun sa mga tao na, pili lang ng mga tao na kilala ko na so certain about dun sa tinatahak na career sa buhay. Tapos ganun pa po kayo ka-sure, parang never po ba kayo nag-doubt sa sarili nyo, alam nyo, kaya nyong panindigan. Nakakatawa, architect, kasi ikaw ay isa talagang mag-graduate. Architect na po kayo ngayon. Pero, mabalik tayo ulit doon. For sure nga po, sabi nyo, maraming plates. Yung pressure, may kaakibit na pressure yun. So, yung pressure, yung deadline, pati yung self-doubt kung meron man, kahit konting-konti lang. Paano niyo po yun finish during you as a student, nung architecture student? For sure, meron talagang pressure. Tsaka, hinahanap ko rin na may pressure. Kasi di ba parang yung diamonds nga daw, na-form siya because of pressure. So, precious na gemstone siya, di ba? Pag dumadating ako sa mga ganung point, ang iniisip ko lang, matatapos din naman to. Parang this too shall pass. Ganun. So, may kasabihan yung matatanda, sabi nila parang putik lang daw at putik, tawirin mo na para malapit ka. So, kahit mahirap siya, gawin mo na para maka-andar ka, makapunta ka dun sa goal. Matapos mo siya. Oo. Yun lang naman yung kailangan, matapos mo siya. Pero, syempre, you are looking forward na excellently magawa mo siya. Parang ganun. Grabe, architect ha. Nakakatawa kasi ganun na po agad yung mindset niya during those times. Kahit during on those times na may difficulties, meron ka pa ding, focus ka pa din sa goal. Parang okay lang to, motivated ka pa din. Diba? Nakakatawa po. Oo, kailangan. Tsaka hindi lang para sa sarili yung ginagawa eh. Diba? Tama. Mostly para sa ibang tao Yes. din. Bukod sa pansariling kabutihan,
mostly para sa mga taong naniniwala sa atin na kaya natin siyang gawin. But looking back, pumasa na po kayong architect. So, you're a licensed Filipino architect. So, looking back, architect, ano po yung naramdaman niyo nun nung moment na nakita niyo na yung pangalan niyo dun sa roll of passers? Oo. No, alalahanin niyo po ano pong naramdaman niyo that time? Oh, that time, natutulog ako. Kasi ayoko maramdaman yung, yung naghihintay kaba. ka. Oo. Tapos yung kapatid ko lang yung gumising sa akin na mas masaya siya kaysa sa akin. Kasi tumatalo na siya. Nung nakita ko, syempre masaya ako. Parang surreal yung feeling. Pero after nun, parang pag nakuha mo na kasi yung license mo, parang ano na yung kasunod? Parang may mga ganung question di ba? So, parang ano yung nagbago sa akin nung nakapasa na ako. Yun. Pero, syempre, of course, thankful ako. I thank God and I praise God na naging license ako. Kasi, so far, ako yung unang licensed professional dun sa pamilya. So, parang milestone siya para sa akin. At looking forward na ma-inspire ko din yung mga pinsan ko na mas bata sa akin. Kasi panganay ako sa mga apo yun. Na for sure naman na-inspire niyo po kasi yung kapatid niyo po, si Ate Angel ay isang licensed architect yes, na din. So nakakatawa kasi hindi lang bilang isang kuya yung tingin niya sa'yo, for sure. Isang arkitekto na yung kuya ko. So dapat ako din, may gano'n na siyang ina-aim. So for sure, na-inspire niya naman po. And yung mga susunod pang generations, yung mga ngayon, yung mga makakilala po sa inyo, bukod sa mga manonood na dito sa ating episode, may inspire niya din sila for sure. Hopefully. Pero dun po sa part na nakapasa na kayo, sino po yung unang taong pumasok sa isip nyo? Unang taong pumasok sa isip ko, siguro yung tatay ko. Kasi may moment na sana nakita niya yung yung tawag dito, yung milestone na to, ganun. For sure naman, kung nasa naman siya ngayon, alam kong proud siya. Opo naman. Ikaw talaga, goal mong magpaiyak. Okay Ano? lang. Sige, go Hindi, lang. kasi syempre, may moment dun sa nung high school ako, parang piniplease ko syempre yung magulang ko. Not just to make them happy, pero to parang mabigay kong ano man yung binibigay nila sa akin in return, parang ganun. Deserve nila kasi. Oo. Parang ganun. Tsaka, syempre gusto nating i-honor yung magulang natin. Kasi yun naman yung parang instruction sa atin, di ba? Pag in-honor mo sila, parang mabibless ka. Yun. Magiging successful. Magiging And architect, kahawig niyo po yung tatay niya? Ay, sabi nila, kamukha ko daw. Kahawig niyo po siya. Pero architect, nung time na naalala niyo po yung tatay niyo, ano po yung gusto niyong sabihin sa kanya nung moment na yun? Kasi syempre, for sure, nung naalala niyo po yung parang tatay or papa, pasado na ako. Ano po yung gusto niyong sabihin sa kanya kung kasama niyo po siya nung moment na yun? Gusto kong mag-thank you sa kanya at gusto kong ikwento kung ano yung mga nangyari sa akin. Then after nun, gusto ko rin siyang tanungin, ano ba yung mga dapat ko pang gawin? Kasi iba yung wisdom ng tatay, di ba? Sa tingin ko, sobrang nahasa sila nung panahon, nung oras, nung mga pinagdaanan nila sa buhay as a provider. Yun. So, iba yung way of thinking nila. So, how I wish heaven had visiting hours para makausap ko siya. Opo nga eh. Parang lahat naman tayo. Lahat naman tayo. Sana talaga. Pero, architect ng time na siguro yun, for sure nakikita ka naman niya eh. Na, alam na din niya. Siguro magtitika pa lang ng boards. Alam na niya yung storya mo. Nandun pa lang siya. Ang isip mo, magiging architect yung anak ko, yung panganay ko. For sure yan. Katabi ko si Lord eh. Nakikita ko na yan, anak. Nandito lang naman ako. So, ganun siya ka-proud. Ganun din siya ka-complacent. Siguro kahit nung nawala na siya all throughout the years, you pursuing architecture, ganun siya ka-confident din na hindi magfe-fail si Aldrin. Magiging okay lang siya. Hindi magfe-fail si Angel. Magiging okay lang sila. Ganun na siya ka-confident. So, nakakatuwa architect kasi alam mo sa sarili mo na magiging proud siya at proud siya sa iyo ngayon. Which is very true naman, I agree. Sobrang proud siya kasi
Kami nga po, hindi nyo kami kamag-anak eh. Napaproud sa Ay, inyo. grabe naman. Grabe. Kapitbahay, kabarangay. Oo. Kami nga po, kapitbahay nyo lang ako. Bata lang ako noon. Proud po sa inyo. Paano ba yung tatay nyo? Paano ba yung magulang nyo? Si tita din, di ba? Sobrang mapaproud talaga siya sa inyo. So yan, architect, hinga. Okay lang po ba Inhale. kayo? Okay, so as young Filipino architect, you're actively involved in professional and cultural organizations. So, kanina po nasabi natin sa credentials niyo, you're UAP, PIA, JCI member, or Vice President pa nga. You're JCI, Baliwag Buntal Arts member. Tapos, ngayon, paano niyo po napagsasabay-sabay yung mga responsibilities ngayon? Kasi, kung mabalik tanaw po tayo, may leadership skills na po kayo. Then ngayon, kahit professional na kayo, marami pa kayong ginagawa, maraming projects na, syempre iba na yung responsibilities sa professional. Pero napagsasabay nyo pa din po yung pagiging isang leader sa mga different organizations. So, paano nyo po na-handle yun ng sabay-sabay? Naniniwala kasi ako na walang taong busy. Meron yung kayang i-manage yung time niya. Tsaka, kailangan mo kasing i-duplicate yung sarili mo. So, may mga officers may mga kasama ako sa team. So, i-involve natin sila dun sa sa mga gawain, ganyan. Tsaka kailangan talaga disiplinahin mo yung sarili mo. Yan. Kung mainam nakakampi yung kalendaryo. Yun, kaya kailangan mo talaga siya, i-organize mo siya. Yun. Tsaka kailangan din na dumiskarte talaga sa buhay. Marami namang tao na willing tumulong sa atin. Hindi natin kayang gawin yung isang bagay na sa sarili lang natin yung mga tagumpay natin, lagi siyang collaboration, lagi siyang by group, contribution ng iba't ibang tao. Kaya hindi mo siya maaangkin So, yun, tagumpay ng lahat yun. Yan. As young Filipino architect, paano nyo po, ano po yung nararamdaman nyo kapag sinasabi sa inyo, you're a young Filipino architect, Architect John Aldrin Umali. How do you feel about it? I feel young. Hindi siya. Tama naman yan. Young nga po kayo, yes. Very young. Hindi, parang, ang nararamdaman ko, there's so much in store for me. Parang, ang dami kong pwedeng i-explore pa, ang dami ko pang pwedeng ma-encounter, ma-experience. Kasi ang haba pa nung time ko and sobrang innovative nung panahon natin ngayon. So, yun din siguro yung pressure na pagbata ka, kailangan fresh yung ideas mo, innovative ka in a sense na advanced ka sa time mo. Yun. Kasi sa palagay ko, nasa yun nga, digital age na tayo. And going back sa history ng architecture, parang for example, yung pyramid ng Egypt, advanced yung technology nila during their time. Kaya sila namayagpag. So, wala pa nga nakakaalam kung paano na ilagay yung huling block dun sa tuktok ng pyramid. So, yun din yung challenge sa akin ngayon na maging advanced dun sa time ko as a young Filipino architect. Yun. Grabe, no? Nakakatawa, parang isang honor pa na matawag na young Filipino architect. Isang honor. Yes, isang honor. Pero during your early stages po ng career, yung pagsisimula ng AU Architecture, ano po yung mga challenges nyo nun? Kasi sabi nyo nga po, parang ang buhay ay continuous learning lang siya. Parang everyday may natututunan tayo. So, going back to that time na gusto nyo pong umpisahan, since kayo po ang founder at principal architect ng AU Architecture, so, nung nagsisimula po yung architect, ano pong challenges nyo that time? Ano pong nararamdaman nyo that time? Pinakamahirap siguro nung umpisa yung yung maging young Filipino architect. So, advantage siya, at the same time, disadvantage siya. Kasi parang nakikwestiyonin ng mga kliyente, ano na bang experience mo? Parang ganun. Ang bata naman ito, yun yung mga narinig namin Pero, yun nga, naging advantageous din siya para sa amin kasi nakapag-offer kami ng new ideas. Yun. Mahirap kasi gumawa ng pangalan sa field ng architecture. Mahirap mag-establish ng sarili mong firm. Usually, nasa mga middle age yung gumagawa niya, mga nasa 40s, ganyan. Yun. Pero sa palagay ko, kanya-kanya tayo ng opportunity sa buhay. So, may masisipag na hindi nakakuha ng mga opportunity. Pero kapag sinipagan mo, tapos
may dumating na opportunity. So, i-grab mo na yun. Sumabay ka na dun sa Agos. Kasi minsan lang siya dumadating. Oo nga. So, para magdire-diretso siya and yun, syempre, kailangan mong alagaan kasi pinapaalaga lang naman talaga sa atin yung mga ganung bagay. Yun. Alam mo, architect, may nabasa ko before, yung opportunities daw, para siyang umaago sa ilog. Pag dumaan na siya sa harap mo, hindi na siya babalik ulit, Yes. paikot sa'yo. Oo. Tapos, kapag dumaan na siya dun sa harap mo, kailangan mo siyang kunin, then in-nurture mo siya. Kasi Yan. minsan mo lang siyang mahahawakan, pwede mo na din siyang ibalik dun sa Agos kapag okay ka na. Kasi na-nurture mo na siya sa'yo, sa puso mo. Alam mong nabuhay na siya sa'yo, adapt mo na siya. Hanggang sa tatanawin mo na lang siya papalayo na okay na yan. Kasi nalampasan ko na yan. Ready na tayo dun sa susunod na Agos. So, nabasa ko siya naalala ko lang habang kinikwento mo yung architect. Kasi very thankful na hindi mo siya hinayaang umagos lang. Oo. Kasi hindi mo hinayaang yung pressure na yun, yung maaaring sabihin ng ibang tao na yun, hindi mo siya hinayaang umagos lang doon. Kinuha mo siya, in-embrace mo siya, na alam kong hindi mapaninindigan ko to. Kung paano ka nanindigan nung college ka, nung kinuha mo yung architecture, ganun ka pa din nanindigan kahit ngayon nung professional ka na. So, during uncertainties and slow progress, for sure, meron sa pagiging isang professional. Part yun eh. Paano po kayo nagpapatuloy and paano po kayo motivated pa din daily kahit may mga ganong times na mahirap, may problema, may pinagdadaanan sa trabaho or sa career. Paano po kayo motivated pa din every single day? Siguro una, importante na passionate ka dun sa ginagawa mo. Para kahit mapagod ka, hindi ka susuko. Tapos, mahalaga din yung isipin mo yung mga tao sa paligid mo. Kapag ka maraming umaasa sa'yo, talagang hindi ka mawawala ng motivation. Parang sila yung magiging lakas mo. Fuel mo. And then, syempre, yung mga clients yan, goal din natin na maibigay sa kanila yung best nung service na ino-offer natin. So, goal talaga, kung may goal talaga tayo na maibigay yun, hindi tayo susuko at hindi tayo hihinto kahit may period of uncertainties. Yan. Sa punto ng buhay ngayon, parang ang hirap na huminto, no, architect? Oo. Kasi parang maikli lang ang buhay para hindi siya i-treasure every day. Ang laki kasi na mawawala kung hindi ka isang magiging professional, kung naghalo-halo yung personal life, ikaw as a professional, tuloy-tuloy lang ang buhay. At dahil dyan, tuloy-tuloy lang din ang ating session for today. Meron tayo dito sa harap natin na green share cards. And then, pipili ka architect ng 3. Bubunot ka ng 3. Pero syempre, isa-isa muna. So, pili ka ng isa. Galing mo naman. Pwede kang host. Host ako ngayon. Host ka ba? Yes. Feeling niya po, kakantuan lang tayo, no? Ayan. Ibigay ko ba sa'yo? Opo naman. Ayun niyo po ibigay yung question sa akin. Okay, so the question is it possible for anyone to be completely self-made? Grabe yung tanong. Is it possible for everyone to be completely self-made? Sa palagi ko, hindi. Kasi, gaya nung sabi ko kanina, yung mga tagumpay natin, collaboration siya and contribution ng iba't ibang tao. So, nag-grow tayo kasi may mga mentors na humahasa sa atin. Nag-grow tayo kasi may mas mga bata sa atin na pwede nating i-train at may natututunan din tayo sa kanila in return. And then, in my case, yung mga clients, parang for me, malaki yung contribution nila sa kung sino ko ngayon. Ang daming parang Goldilocks moment doon sa profession kapag nakikilala ko sila. Kasi ini-invite na rin nila kami sa kasal, sa binyag, sa birthday. Parang for me, it's life-changing. So, hindi lang doon nagsa-stop yung connection. Hindi doon nag-stop. Habang buhay siyang subscription. Yes, totoo. Tapos feeling ko hindi aksidente na nakilala ko sila. May purpose lagi. And yun, part yun nung kung paano ko na buo ngayon. Bilang isang arcade guard, Alvin Umali. Yes. Siyempre, hindi pa dyan natatapos. Nakakaisa pa lang tayo arcade. Ay, ilan ba? 22? Dalawa pa.
Si Arky talaga yung unang nagbabasa ng card, no? Diretso talaga sa mata. Para naman ako may anak dyan. What key life advice did you learn from children? Di ba sabi mo, Arky, meron kang tinuturoan ng mga younger generations. Oo. So, pwede yun. What key life advice did you learn from children? Key life advice. Key life advice. Sa palagi ko, magandang karakteristik ng mga bata yung lagi silang excited. Hindi nagmamatter sa kanila kung Anong mangyayari bukas, kung sobrang parang extravagant ba nung makukuha nila or hindi. Kasi sa mga simpleng bagay na i-enjoy nila yun. At sa buhay natin, lalo na kapag adulting, parang kailangan mong enjoyin yung buhay. Lalo na kapag bata ka pa. Hayaan nating tumawa ng tumawa yung mga bata. Kasi pag tumanda sila, matutulala din sila sa mga bills na babayaran. Mga ganun. So, yun siguro, yung simple joys sa buhay. Yun yung magandang na ituturo ng mga bata sa atin. Pero ako, architect, sana, kung makakapag-wish lang tayo ng isang bagay sa buhay na hanggang ngayon dala-dala pa din natin, sana ganun pa din yung joy. Yung definition ng joy, mula nung bata tayo, hanggang ngayon sa nag-age na tayo, professionals na tayo, sana ganun pa din yung definition ng joy sa atin. Parang, bahala na bukas, basta maglalaro lang ako. Yes, so Ganun yung lang siya. ganong feeling. Simple lang siya, pero, ganun lang naman ang life. Okay, so Arky, bunot po kayo ng last card. Ano ang kapalaran? Binasa mo na naman, Arky. Sabi, ibigay niyo po sa akin eh. Ayaw na akong gamer. Ano nga? If you could only hold on to 5 physical items, what would you keep and why? 5 physical items. Parang yung 5 na yun yung ikikip ko. Yes, and why? Ganun. Siguro hindi siya tangible. Okay. Una, kailangan meron akong knowledge. Kasi pag may knowledge ako, parang yun yung magiging landing ng wisdom para ma-apply ko siya. Kasi kailangan nung ganun eh. Pangalawa, I think yung communication. Sobrang importante niya. Hindi lang yung tama yung grammar mo. Kailangan tama din yung tono, yung Kanan shape, din yung emotion, yung delivery, di ba? Kasi kapag wala akong ganun, baka suntukan ang abutin ko sa site. Di ba? Baka hindi mo na kayang umunawa, hindi mo na kayang magpasensya with the right words na kaya mong bitawan. Yes. Pangatlo, yung values. Parang sobrang importante niya. Siguro sa lahat ng subjects na pinag-aralan natin nung high school, elementary, yung dalawa na yun yung importante, yung communication tsaka yung values. Pag meron kang ganun, malayo na yung mararating mo sa buhay. Pangalawa, yung compassion. Kasi sabi mo nga, hindi lang tayo nabubuhay para sa sarili natin. So, yung lagi kong maalala na kailangan ko itong gawin para sa mga taong nasa paligid ko. Tapos, the fifth siguro yung integrity. Yun. Very important. Very important siya. Alam naman natin yung integrity, yung ginagawa natin yung tama kahit Even na no one's walang watching. nakakakita Yes. sa atin. So yun. Kasi mag-reflect yun from the inside out. Yun. Grabe yung mga baon ni architect. No? So, baon-baon mo siya lagi sa bag mo. Bawa sa... yung dignity mo, yung pagtayo mo, composure mo. Dala mo siya. Babaunin ko din yan, architect. Pwede ba? Share naman tayo ng baon. Yan. So, architect, thank you so much for sharing all that. Pero, bago tayo matapos at unti-untiin natin i-close yung ating interview, please give advice to our BU students, especially yung mga high school ngayon, kasi since high school ikaw dito sa BU nag-aral, and especially those who are pursuing architecture. So, meron ka bang advice sa kanila? Sa mga estudyante ng Baliwag University at sa mga interesado na mag-take up ng architecture course, may papayo ko lang sa inyo, lumaban kayo sa buhay. May mga moments talaga na feeling nyo ang bagal nung pag-usad ng career, ng mga pangarap nyo sa buhay. Pero laging natatandaan yung line dun sa poem na Desiderata. Sabi niya, the universe unfolds as it should. Anong ibig sabihin nun? Aandar yung mundo kahit anong mangyari. Mamaya lulubog yung araw, bukas sisikat ulit siya.
So, laging may pag-asa. Huwag kayong mawala ng pag-asa. So, huwag kayong sumuko. Habang lumalalim yung gabi, lalong lumalapit yung liwanag. So, kung feeling nyo ang dilim-dilim ng buhay nyo, huwag kayong mag-aalala kasi paparating na yung umaga. And dun sa mga high school students ng Baliwag University, just enjoy your stay at BU at hanapin nyo yung pinaka-natural na sarili nyo. Kasi pagkatapos nyo sa high school, dun yung mas makikita kung ano ba talaga yung ino-offer ng mundo para sa inyo at kung saan kayo mag-fit. So, patuloy nyo lang i-discover yung sarili nyo at syempre, be the best that you can be. So, yun lamang at maraming salamat. Grabe. Ang warm. Ang warm naman ng advice. Kasi may araw. Warm. Tapos cold ulit kasi Tapos maganda. Hindi. Ang ganda ng advice mo, architect. Parang pati din ako na sa self-reflect ako dito. Wow. Nakikinig. Gumuni-muni lang ako dito, architect. Pero again, thank you for Thank you so giving much. that advice to our BU students and also those who want to pursue architecture. Pero ito naman, Archie. Siyempre, hindi lang sila yung kakausapin natin sa camera. Okay. Do you want to give something, a message to your family and even to your friends? So, kung meron ka mang message kay mom, then kay sister. Ganda ng kuhaw ah. Yes. Kinuha namin yan. Okay. So, kung may message ka sa kanila. Sa pamilya ko tsaka sa mga kaibigan ko, yun din, pinupuri ko ang Panginoon at nagkapasalamat ako sa Panginoon kasi pinahiram niya kayo sa akin. Sobrang appreciated na kayo yung mga tao na sa paligid ko kasi importante yung support system para makarating dun sa goal na gusto nating puntahan. Salamat kasi you all keep me grounded at pinapadama nyo sa akin na merong nagmamahal sa akin. So, sobrang endearing yun para sa akin. And ang pangarap ko, sabay-sabay tayong mag-grow at sabay-sabay tayong ma-enjoy yung maikling buhay. Yun lang. Ganda. Ganda, architect. Wow, thank you. Eto, architect, last na to. Sure na ba yan? Last na to. Bubunot ka pa ng 5. Hindi. Hindi, last na to. If you're going to meet your younger self, yung batang Aldrin, yung elementary Aldrin ulit, kung sasabihin mo sa kanyang, proud ako sa'yo kasi, ano yun? Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Dugtungan mo yun, Archie. Yung, proud ako sa'yo kasi. Proud ako sa'yo, batang Aldrin, kasi nag-take ka ng mga risk na nagbe-benefit yung older Aldrin ngayon. Yung pagtanggap mo ng mga responsibilidad bilang leader, nagagamit ko ngayon yung mga natutunan mo. Baon-baon ko siya. And salamat kasi hindi ka sumuko. Yun. Sobrang importante na meron tayong grit sa buhay. Yun siguro. Thank you, younger Aldrin. Yes. Thank you so much. Fighting. Again, thank you, Archie, for giving us time na i-share yung story mo sa amin. Hindi lang kami na nandito ngayon sa set yung na-inspire mo. For sure, yung mga makakapanood din ng episode na to. So, again, thank you so much, Archie. Hindi lang kami yung proud sa'yo. Maraming tao na lalo ngayon yung mas magiging proud at mag-root sa'yo sa mga gusto mo pang marating sa buhay. And of course, yung AU Architecture in general, yung buong team nyo. Naniniwala kaming lahat sa inyo. Sa kakayahan nyo. Laban lang. Laban. Dire-diretso lang yung buhay. Laban Yes. lang tayo every day. Thank you again, Archie. Again, a beautiful day indeed. Thanks for watching, everyone. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel. And please follow Baliwag University at Facebook, TikTok, X, and Instagram. Thank you and see you on the next one.